So, ito pala guys, i-share ko po muna sa inyo ngayon bago po ang lahat-lahat. Ito po yung aking lumang sasakyan. Ayan. Yan po. So, ito ay ngayong araw na ito ang huli pong araw na makasama namin siya. Ayan. So, medyo malungkot rin po dahil magdalawang taon na rin po ito sa amin. So, alagang-alaga rin po ito ng husband ko po sa change oil, lahat-lahat sa paglilinis, ayan po. So, wala din po akong masabi talaga sa sakyan na ito at lalong-lalo na po palaging safe po si Kindness, ayan, ang pamilya ko, saan man kami magpunta. Ayan, so, pinapakita ko po sa inyo ngayon guys, wala po talaga siyang problema, okay na okay po ang sasakyan na ito. Ayan, so malinis pa yun sa loob. Ayan po guys. So, medyo manghinayang ka rin po talaga, lalo na pag medyo napamahal na sa iyo yung isang bagay. Ayan. So, ayan po yung loob niya guys. Ayan po, pinapakita ko po ngayon sa inyo. Ayan, so malinis na malinis pa po talaga siya. Tapos, wala ding ibang nakasakay dyan sa likod, kundi yung anak ko lang po. Dahil 3 lang po kami. Ayan. Tapos, ayan, so yung likod niya, okay na okay pa po siya. So, wala talagang, wala pong problema ang sasakyan na ito. Ayan po. So, ito naman guys, nandito na po kami ngayon sa kung saan namin ito ibibenta. At dito na rin, ito po yung pinapakita ko po sa inyo yung aming bagong sasakyan. So, kung napansin nyo po, pareho lang din po halos ang mukha. Pero mas bagong model po ito. Ito yung pinili namin ngayon na bago. Ayan. So, at higit sa lahat, hybrid po. Dahil nga, yun po ang hinahanap namin na makatipid po sa gasolina. Ayan. So, maya-maya guys, ay explain ko lang po lahat sa inyo. Ayan. So, ito lang po muna ang pinakita ko po ngayon sa aking intro. Na dito rin namin ibibenta kung saan kami nakapili din ng sasakyan. Ayan po. Hi guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan. So ito naman po si Kindness guys. May share na naman po ako sa inyo ngayon. Ayan. So mga kababayan ko po, please po, panoorin po niyo po itong video ko po na ito. Ayan. So, this time guys, nagpalit po ako ng sasakyan. So, malungkot man dahil syempre, wala pong problema ng sasakyan na yun guys. Okay na okay po siya. Tapos, hindi ko pa po siya natapos bayaran na loan. Ayan. So, ito po yung isa sa mga i-share ko po guys sa mga kababayan ko po na nandito sa Japan. Kung ano po yung gagawin natin kapag may gusto po tayo na sasakyan, gusto nating palitan. Ayan po. So, this time is, gusto ko lang din po ipaalam sa inyo. Ito po ay, iniregalo ko po sa aking husband. Ayan. So, nakaraang buwan, nag-birthday po siya. So, niregalo ko po ito sa kanya guys, yung pinalit ko po na sasakyan ngayon. Kasi hindi po ako naghanda nung birthday niya dahil nga po busy po sa trabaho, tapos busy rin kami sa pagproseso nung time na yun. Talagang timing talaga sa araw na yun guys is may nakuha kami na sasakyan. So, nabusy kami sa pagprocess ng mga papeles sa paglo-loan ng aking sasakyan ngayon. Ayan, so ito po guys, ay ipapakita ko po sa inyo ngayon ang aking sasakyan. Ayan. So, ito po ang, peruhin ko lang po guys, wala po yung problema na sasakyan na pinalit namin. Ayan. So, maganda po siya, maganda po yung takbo niya. Okay na okay po yun. Ayan. So, nagpalit lang po talaga kami sa mga dahilan dahil gusto po namin na makatipid po tayo sa ating gasolina. Ayan. So, lalo na po guys, yung trabaho ng husband ko po, medyo malayo po siya. So, araw-araw po, medyo kami. Syempre, sa lahat naman siguro, kung okay naman po na, pag marami tayong pera, okay lang. Pero yung, sayang yung, guys, yung pwede natin na kung saan tayo makatipid. Ayan. So, nagpalit kami. Hybrid po yung pinalit namin. Alright. So, ipakita ko muna sa inyo ngayon, guys, ang kabuuan po ng aking sasakyan ngayon na pinalit ko rin po sa mga nakaraan ko na sasakyan. Okay. So, ayan na guys. Ito po yung aking sasakyan na pinalit ko po ngayon. Ayan. So, niregalo ko na rin po ulit sa kanya ito.
syempre ay libutin natin guys at i-share ko na po sa inyo nito guys kung ano po yung mga kaibahan. Ayan. So konti lang naman po ang naiba. Ayan. So okay, let's go. Pasukin natin ito ngayon at libutin. So, ito na po guys, ang napili namin na pinalit namin sa aming sasakyan. Ayan. So, ito rin po ay Alphard rin po siya. Pero mas bagong model po ito. So, medyo yung mukha naman niya medyo may magkahawig po siya. Pero mas nagustuhan rin po talaga namin yung kanyang harap talaga ng sasakyan. Ayan. So, nakikita nyo po. Ayan po. So, this time naman is yung sa gilid niya. Ayan. Ayan po guys, kung nakikita nyo po, may nakalagay po na hybrid. Ayan, hybrid po yung sasakyan na ito. So, ibig sabihin, makakatipid po tayo sa paggagasolina. Ayan. So, pareho lang din yung kinuha namin noon. Puti rin po yung kinuha namin guys. Kung napansin nyo po. Ayan. So, nagustuhan namin kasi ang kulay puti. At syempre, hindi pa tayo nagpalit ng ating gulong na pang summer dahil malamig pa po sa Japan at malamang pakauulan pa po ng snow. So, this time naman, ipakita ko rin po sa inyo ngayon ang kanyang window. Ayan, so nakita nyo po guys, talagang tinted na po talaga siya. Ayan, maganda yung pagka-tinted ng kanyang window. Ayan, tapos yung sa dati namin, hindi pa siya masyadong tinted po. Ayan, so isa rin po ito na nagustuhan namin. Ayan, so pakita ko sa inyo guys, libutin natin to. Ayan, tapos ito po yung ano niya, yung kanyang likod. Ayan, so napansin nyo po guys, ayan po. Ayan, so isa rin po guys, nakita nyo po. Ayan, ang ganda na po ng kanyang naka talaga pati yung likod niya. Ayan. Ayan po. Napansin nyo po guys. Ayan. Tapos, yung kanyang sa gilid. Ayan po. Tapos ito po guys, isa sa nagustuhan rin namin dahil nga po may plano po kaming mag-camping. Pagkita ko po sa inyo guys, ayan. 4-wheel drive po siya. Ayan. Isa po ito na nagustuhan ni Kindness dahil 4-wheel drive, kahit madadaan pa tayo ng snow, hindi po tayo mag-alala sa ating biyahe. Ayan. Lalo-lalo na kapag magka-camping na po tayo. So, isa po sa mga dahilan na nagpalit kami ng sasakyan dahil plan po namin na mag-content po ako guys balang araw ng pagka-camping kapag may oras po tayo. Ayan. So, ito guys ang bawat gilid niya. Ayan. Kabilang gilid niya po. So, ayan. Yan po yung buong body ng aking sasakyan. Ayan. So, ayan po guys. At least, kampante po tayo na babiyahe dahil nga po, unang-una, makatipid tayo sa gasolina. Tigit sa lahat, 4-wheel drive din po ating sasakyan. Okay? At pasukin naman natin ngayon guys. Tignan natin yung loob. Yung kaibahan ng yung sa loob mismo ng ating bagong sasakyan ngayon. Compared po dati. Okay? Alright. At binuksan na natin guys ang ating para naka-unlock na po ito. At tignan naman natin ngayon. Ayan. So, ito po yung loob ng ating sasakyan guys. Pulidong black po siya. Ayan. So, isa sa mga nagustuhan ni Kindness, kung napansin nyo po, ito po yun guys. So, napansin nyo po yan. So, yung paa natin, pwede rin po na parang nakakama tayo. Alright? Yung dati namin, hindi siya ganun po. Ayan. So, talagang kampante ka po na uupo dito. Ayan. Tapos, yun, ang ganda rin po ng upuan niya. So, hindi na po kami ng leather dahil mas nagustuhan namin yung upuan niya, guys. Ayan po. Napakaganda po ng combination ng kanyang upuan. Ayan. So, linawin ko lang po, guys. Ito po ay second hand. Hindi po siya brand new. Ayan po. So, pulidong itim po talaga yung nasa loob ng ating sasakyan ngayon. Ayan. Ayan po. So, yung navi niya, ayan po, yung scar stereo.
Ayan, pinapakita ko po sa inyo ngayon. Ayan po guys. Tapos, ang dami niya rin po pwedeng paglagyan. Ayan, mga cellphone, mga inumin natin, pati rin po yung dito sa loob. Ayan, ang dami pong pwede nating paglagyan. Tapos, ayan, so gustong-gusto ko rin po yung ano niya guys. Oh. Ayan, talagang terno sa loob. Ayan po. Tapos yung ano niya sa itaas, ayan. So, pareho rin po guys. Nakaano rin po ito. Ayan, sunroof po rin po ito. Ayan, yung dalawa. Sa, dito sa driver banda, sa harap, at pati dun sa likod. Ayan. So, ito yung nagustuhan ni Kindness. Na so may remote din siya para i-open natin. Okay? Ayan guys, tapos ito guys, yung carpet pala, ayan, kung nataka kayo, itim yung sakyan, tapos yung carpet, temporary pa po ito guys. Ayan, so ang galing po ng pinagkuhanan namin ng sasakyan na to, yung sa Goodspeed po kami kumuha. Ang galing po guys kasi syempre may set po siya na carpet. Ayan, so update ko lang po yan sa inyo next time guys kapag dumating na po yun. Ayan, so ito po yung kanyang sa gilid po ng ating mga door, ng ating sasakyan. Ayan, so marami rin po guys na pwede nating paglagyan ng mga inumin. Ayan, so dito naman tayo guys sa driver set. Ayan, so hindi ko po alam kung kailan ako makakapag-drive nito. Okay? Dahil busy pa si Kindness. So iba kasi ang sasakyan na ginagamit ko kapag magkatrabaho. Ayan, so ito po yun guys. And so, nandito lahat ang kanyang mga pwede natin na gawin sa ating sasakyan, sa mga side mirror, ayan, sa paglalak, ayan din po. Ayan, pakita ko rin po sa inyo. Ayan. So, ito po ay masasakyan, ay eco rin po. Ayan, so explain ko lang po pala sa inyo guys. Ang eco po ay isa sa nagsisilbi na makatipid tayo sa gasolina. Ayan, so halos talaga pag may nakita po kayo sa sasakyan na may nakalagay na eco, medyo matipid po yan sa gasolina kahit hindi hybrid. Pero mas lalong matipid ito dahil eco na siya tapos hybrid pa. So mas lalong matipid. Ayan, so pinapakita ko pa rin po sa inyo ngayon guys ang loob sa may driver set po natin. Ayan po. So, andito naman yung mga settings din guys. Pwede natin makita nyo po, itaas natin. Pwede, katulad kay Nish, maliit ako. So, ito doon natin na itaas. Yan, pwede rin po yun guys na gawin natin. Dahil maliit si Kindness. So, ito po yung nagustuhan ko dahil medyo mataas ang paningin ko dito sa labas kapag nag-drive na po si Kindness. Ayan po. So, ayan guys, dito naman tayo guys at pasukin natin. Ayan. So, ito na po yung sa mismong mga passenger seat po dito sa likod ng aming sasakyan. Ayan, so nakita nyo po guys. So, isa sa nagustuhan ko rin po talaga yung kanyang upuan. Ayan, talagang kampante lang po tayo, relax na relax. Lalo na, pareho lang din po sa dati namin sasakyan. Ayan, may ano rin po sa mga paa. Ayan. So, medyo madumi pa po ang ni Kindness guys. Hindi pa to na linisan natin. Tapos, igigit sa lahat kasi, marami pa po ang gagawin dito dahil papalitan pa po ito ng carpet. Kaya, hindi pa kami makatodo ng paglilinis. Pati yung sa mga speaker, ayan, hindi pa namin nailagay. Yung sa amplifier. Ayan po. So, maluwag na maluwang po siya sa likod. Ayan. Tapos, sa bawat gilid din, ayan, may mga hindi rin, guys, talagang kampante lang. May mga inumin rin. Mga pwede natin ilagay sa bawat gilid po dito. Ayan. Okay. Ayan po. So, ito po yung ating update ko po sa aking nakuha ngayon na bagong sasakyan. Second hand po ito, guys. Ayan. So, mag-iilaw din sa bawat gilid nito. Ayan. Tapos, syempre, may TV rin po tayo dito. Ayan, kapag gusto natin na mag-movie, andito naman yung lahat ng mga gusto natin ng aircon, heater, andito po lahat. Ayan. So, napakaganda po ng kanyang mga ilaw sa bawat gilid, guys. Ayan, talagang ma-upgrade na po talaga yung kanyang mga ilaw dito. Ayan. Tapos,
ito po yung aking mga mapakita muna sa inyo ngayon guys, na nagustuhan ni Kindness. Tapos ito nga pala guys, yung likod po ng ating sasakyan, yung ating door mismo, yan po guys ay remote na po yan. Yan, kusa na po siyang mag-open. Hindi na po siya na kailangan natin na tayo manual pa. So may remote na po siya guys. Yan, hindi na tayo mahirapan kapag may mga bit-bit tayo. Pwede na po natin na buksan. Yan, kung may mga dala-dala tayo galing sa pamamalengke. Ayan, so ito po yung mga nagustuhan ni Kindness sa bago ko po ngayon na sasakyan. Okay? So, yun guys, yun po yung mga naipakita ko lang po ngayon sa inyo. Ayan, so sa susunod po guys, ay update ko rin po sa inyo guys yung kapag darating na yun po yung carpet, tapos yung paglalagay natin ng mga amplifier, ayan. So yung dating amplifier pa rin guys sa ginagamit namin, yun pa rin ang nilagay namin, ayan. So hindi naman tayo na tipid rin tayo, hindi tayo bili ng bili. So yun lang din po yung mga ginamit natin sa dating sasakyan. So pinagkukuha namin yun guys para ilagay lang din, yan. Katulad ng mga amplifier natin, mga speaker o ano pa man. Tapos yung gulong din, ayan. So para hindi kami, kaya isa sa dahilan po guys na yung pinalit namin is pareho lang din po ng sasakyan para hindi po kami papalit-palit ng gulong. Dahil kapag magpalit kami ng sasakyan, ibang hindi, katulad, ibang hindi Alphard yung bibilihin namin, ibang type ng sasakyan, doon na naman kami gagastos kami sa gulong. Ayan. So ang iniisip din namin, kung saan nga po tayo makatipid. So, yung dating gulong lang din namin, katulad nun, ngayon winter tire. So, kailangan natin na ilagay din yung pang winter tire. Yan. Tapos, yung dati namin na gulong noon, yan, dahil medyo bago pa po yun para sa aming summer tire natin. So, gano'n din gagamitin din natin para nga po makatipid po tayo. So, ayan po pala guys, explain ko pala sa inyo, i-share ko po sa inyo lahat po ng aking mga kababayan dito sa Japan. Kung hindi pa po inyo alam, ayan. So, ang nangyari po guys, yung una ko pong sasakyan is naka-loan po siya ng 5 years po yun. So, hindi pa po siya umabot ng 2 years. Ayan, yung aking sasakyan na po na yun. So, ang ginawa po guys, kinontinue lang po siya. Ayan, so pwedeng-pwede po yan dito sa Japan. I-continue mo lang po ang loan natin. Ayan, so katulad po nito, medyo mura yun. Mas medyo may kamahalan po siya. So, naka-minus lang po yun guys, yung binayad natin doon. Tapos parang pinag-add na lang po yung dating loan natin. Tapos, isa rin po, i-share ko po sa inyo guys, yung pinagkuhanan namin ng sasakyan na ito, doon din namin mismo binenta. Yan. So binili din po nila 'yon. Kaya mas lalong bumaba yung loan ko po dati dahil binili po nila, kahit hindi pa po tapos 'yon, binili po nila yung dating sasakyan ko po. Yan. So nag-minus, lalo pong bumaba yung aking dating balance. Tapos yung balance natin i-add na lang po dito. Ayan. So, konti lang po yung nadagdag natin sa ating monthly amortization. So, yun po yung mga style dito sa Japan, guys, na kapag naglo-loan po, kahit ang mga Japanese, ganito po, dahil nga po, pabago-bago po yung sasakyan dito sa Japan. Yan, pabago-bago po. Taon-taon, iba-iba pong model. Kaya yun po din ang ginagawa nila kapag nagpapalit sila ng mga bago, hindi pa nakakaabot ng 5 years ng kanilang paglo-loan, gusto nilang magpalit ng bagong sasakyan. Yan. Dahil isa rin po yun guys, naghahanap din po sila ng makatipid. Katulad na po ngayon, kuryente na po ang mga bago ngayon sa Japan. Yan. So yan po ang mga tips ko guys, sa mga kababayan ko po, na may mga loan pa po kayo, tapos gusto niyo rin po na makahanap kayo ng sasakyan na medyo makatipid po tayo sa gasolina o ano man yung gusto niyo po. Kahit hindi makatipid, kung may mga gusto po kayo na sasakyan, yun lang din po ang gawin niyo. Kung may mga dati pa kayong loan, pwede lang po yun i-continue. Yan, tapos pwede nyo pong ibenta sa kanila yung sasakyan nyo po. Alright, sana ay nakapagbigay ako ng kaalaman sa aking kababayan po dito sa Japan. Ayan, kung ano po ba yung proseso ng paglo-loan ng sasakyan dito sa bansang Hapon. Alright, bye guys! Thank you for watching po. Domo arigatou gozaimasu!